Okay, simulan na natin ang pagtatalakay na ito. Isipin mo, naipit ka sa isang napakalaking gulo dahil sa isang kontrata. Nakaka-stress, di ba? Pero imbes na dumaan sa isang magulo at inaabot ng taon na laban sa korte, meron tayong shortcut. Ita-navigate natin ang mas mabilis, mas maayos na timeline ng arbitrasyon gamit ang Republic Act No. 876 o ang Arbitration Law. Ito ang magiging mapa natin ngayon, mula sa umpisa hanggang sa matapos ang gulo. Para tuloy-tuloy tayo, susundan natin ang eksaktong siklo ng isang dispute. Tatalakayin natin ang una, pag-unawa sa arbitration law. Pangalawa, ang kasunduan sa arbitrasyon. Pangatlo, pagpili ng mga arbitrator. Pang-apat, ang mismong proseso ng pagdinig. Panglima, ang desisyon o arbitration award. At pang-anim, retributive versus restorative justice. Unang bahagi, pag-unawa sa arbitration law, ang alternatibo natin sa korte. So, ano ba talaga ito? Ang pinaka-takeaway natin dito, ang batas na ito ay nagbibigay ng isang hiwalay na arena para makamit ang hustisya. Sa halip na maghintay ng taon-taon sa mga siksikang korte natin, ibibigay nyo ang issue sa mga arbitrator na kayo mismo ang pumili. Hanggat ang issue ninyo ay pwedeng maging isang civil case, pasok tayo rito. Goodbye red tape! At para ma-imagine nyo kung gaano kabilis, tingnan nyo itong timeline. Mula sa araw 0 ng inyong demand, mayroon ka lang 15 araw para mag-name ng arbitrator. Tapos pagdating ng araw 50 o 30 araw matapos ang mismong pagdinig, may pinal na desisyon na. Literal na dinisenyo ito para ma-solve ang problema mo agad-agad. Pangalawang bahagi, ang kasunduan sa arbitrasyon o ang paggawa ng mga tuntunin. Ngayon, hindi pwede yung verbal lang o laway-laway lang dito. Ang kasunduan ninyo dapat nakasulat at napirmahan. At ang isang napakagandang detalye rito, tahasang pinoprotektahan ng batas ang mga vulnerableng tao. Halimbawa, ang mga menor de edad o yung mga walang kapasidad na magdesisyon, absolutely hindi sila pwedeng isali rito ng walang basbas ng korte. Take note din natin hindi saklaw nito ang mga labor disputes iba ang proseso para dyan. Pangatlo, pagpili ng mga arbitrators o ang pagkilala sa mga gaganap. Pagdating naman sa pagpili ng mga arbitrator, integridad ang pinakamahalaga. Ginagarantiyan ng batas na ang mga taong magdedesisyon sa kaso nyo ay 100% neutral. Bawal ang may pinansyal na interes at lalong bawal ang kamag-anak. At hindi lang ito close family kahit umabot pa sa ika-6 na antas ng ugnayan sa dugo o kasal, bawal yan. Gusto nating burahin ang anumang hinala ng paboritismo dito. Pero magpakatotoo tayo, hindi naman laging smooth sailing, lalo na sa gitna ng mainit na gulo. Paano kung may na-discovering nakatagong bias ang arbitrator ninyo? O kaya sadyang ayaw mag-appoint ng arbitrator ang kalaban mo? Ano nang mangyayari? Well, may built-in na safety nets ang batas natin para dyan kung may matuklasang na posibleng pagkiling, obligasyon ng arbitrator na ibunyag agad ito in writing. Pwedeng palagpasin ito ng mga partido kung magkasundo sila o kaya naman tanggalin siya sa pwesto. Paano kung matigas ang ulo nung kabilang panig at ayaw magtalaga? Papasok pansamantala ang tradisyonal na korte, ang Court of First Instance para sila na ang mag-appoint. Tinitiyak nito na tuloy-tuloy pa rin ang timeline natin. Pang-apat, ang proseso ng pagdinig o ang mismong labanan. Sa yugtong ito, binibigyan ng matinding kapangyarihan ng mga arbitrator natin. Mangipin sila para piliting ilabas ang mga dokumento at paharapin ang mga saksi gamit ang sapina. Pero heto ang catch, at maganda ito. Hindi sila nakatali sa masyadong mahigpit na rules of court. Sila ang nag-iisang husga kung anong mahalaga o hindi, at pwede pa silang mag-ocular inspection sa mismong pinagtatalo ng lugar, basta may prior notice. Ngayon, sa kalagitnaan nitong lahat, baka mapaisip ka, kailangan ba talaga nating tapusin itong buong oral hearing o pwede na tayong magkaayos in the middle of it all? Ang sagot, oo, pwedeng-pwede. Flexibility ang key takeaway natin dito. Kung gusto nyo, pwede nyong iskip ang oral arguments at magpasa na lang ng mga written briefs. At kung bigla kayong magkaayos habang ongoing ang hearing, isasama na lang yung settlement nyo sa pinal na desisyon. Pero paalala lang, ang arbitrator ay judge hindi nyo siya marriage counselor o mediator. Yung peace talks ninyo dapat ginagawa ng hiwalay sa kanila. Panglima, ang arbitration award o ang pinal na resolusyon. Para ma-make sure na mabilis ang resulta, literal na minamadali ng batas ang arbitrator natin. Meron nang silang strict 30-day deadline mula nang matapos ang hearing para maglabas ng written at signed award.
Kapag okay na, lalapit na ang nanalo sa korte sa loob ng 1 buwan para kumpirmahin ito at gawing official order. Pero syempre, may safeguards pa rin tayo. Maaring ibasura o i-modify ng korte ang desisyon kung may clear violation ng fairness. Halimbawa, na-prove yung korupsyon, may obvious bias, o sadyang hindi pinakinggan ang isang crucial na ebidensya. Out yan. Pwede ring i-modify kung may simpleng maling computation lang ng pera o kaya naman nang imasok yung arbitrator sa isyong hindi naman kasama sa napag-usapan ninyo. Pang-anim na bahagi, retributive versus restorative justice. Ito yung pilosopikal na puso ng buong proseso. Dito natin makikita kung bakit nag-e-exist ang arbitrasyon. Tingnan nyo ang pagkakaiba. Ang tradisyonal na korte, kadalasang retributive justice ang ginagamit. Adversarial yan, nakatuon sa nakaraan, at laging naghahanap kung sinong paparusahan. Sa kabilang banda, ang arbitrasyon ay nakasandal sa restorative justice, nakafocus ito sa hinaharap. Tinitingnan nito paano natin aayusin ang pinsala. Imbes na tuluyang sirain ang relasyon ng dalawang negosyo, naghahanap ito ng dialogo para makapag-move on ang lahat ng maayos. Kaya ito ngayon ang iniiwan kong tanong para sa susunod yung negosyasyon. Sa mundong puno ng hindi pagkakaunawaan, anong klaseng hustisya ang isusulat ninyo sa inyong kontrata? Yung magastos at madugong labanan sa korte o yung mabilis, tahimik at restorative na landas ng arbitrasyon? Kayo ang bahala.